Si Grid na nakabalik na sa Byran Village. Notification. Level 1 ka na ngayon. Ang iyong mga istatistika na naayos sa isang minimum dahil sa minus na antas ng parusa ay naibalik sa kanilang mga normal na estado. Nailapat na ang basic ng pagma-descendant sa iyo. Nickname, Grid. Level 1. Class, pagma-descendant. Title, One Who Become a Legend. At nang makita ni Grid ang lahat, agad naman siyang natuwa at napasabi. At sa wakas bumalik ako sa level 1. Si Smith na nagpaliwanag kay Grid habang nagpapakyut ang kalbong mukha. Ang isipin ko sa maling pagtrataw sa'yo sa simula ay nakakahiya. Hindi naman makapaniwala si Grid sa itsura ng panday. Sa kabila ng lahat, lumabas ang notification. Tumaas ng 6 na po ang ugnayan mo kay Smith, tumaas ng 200 ang reputasyon mo sa bayan ng Byran. At agad naman siyang hinawakan ni Smith sa braso at humingi ng tawad dahil pareho lang naman silang blacksmith. Dahilan para mapasabi si Grid na, "Hick, wag mo akong lapitan ng ganyan." At naalala ni Grid ang mga hinihingi niya sa panday, kaya't sinabi niya, mangyaring magrekomenda ng ilang mga items na mahusay na maibebenta tulad ng sinabi ko noong nakaraan, kailangan ko ng pera para sa aking pamasahe sa karwahe. Sagot naman ni Smith sa kanya, inihanda ko na ang bagay para sa iyo. Ito ang Jaffa Arrows. Ito ay dapat sapat na bilang iyong unang item. Agad naman itong tiningnan ni Grid. Isang simpleng arrow. Alam kong ito'y mura lang na items at hindi kumikita ng malaki. Tugon naman ni Smith kay Grid. Hindi yan karaniwang arrow, ito ay may halong bakal. Ang epekto nito ay binabaliwala nito ang ilan sa depensa ng kalaban. Ito ay kailangan para sa mga pagsalakay laban sa makapangyarihang mga golem tulad ng mga nasa Guardian of the Forest. Oh, pwede pala itong mabago. Dapat ko bang tasahin ito ngayon? Notification. Jaffa Arrow. Price, 6 na silver. Rating, normal. Attack power, 20 hanggang 26. Weight, 0.1. Ang iyong pangunawa sa Jaffa Arrow ay nasa 89%, magagawa mong gamitin ang Jaffa Arrow. Nang may kasanayan, pambihara, 89% lang para sa arrow. Kung madaragdagan ko ang aking pangunawa sa pamamagitan ng pag-disassemble nito, matututunan ko ang paraan ng produksyon nito. Sa narinig ni Smith, agad niya namang sinabihan si Grid na, tuturuan kita tungkol sa paraan ng produksyon, kaya sundin mo ako. Si Grid na nakita na naman ang mukha ni Smith na nagpapakyut. Ganyan ba lagi ang kulay ng mukha niya? At nang makapasok na sila sa loob, agad naman tinuruan si Grid ni Smith. Una, tunawin ang mga ore sa pamamagitan ng paglalagay ng naaangkop na dami sa pagsabog ng pugon. Pagkatapos, kailangan mong alisin ang limestone mula sa bakal. Sa pamamagitan ng paglamig ng tinunaw na bakal, makakakuha ka ng mineral na hindi angkop para sa mga armas. Para maging angkop ito, kailangan mong bawasan ang nilalaman ng carbon sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na steelmaking. Ngayon, ito ang proseso ng smelting. Dapat ba nating subukan ito sa Jaffa ores? Medyo mahirap makuha ang tamang proporsyon ng mga mineral. Si Grid na agad namang sumang-ayon sa sinabi ni Smith, kaya sinout niya na ang guwantes. At sinabi niya na, syempre kailangan nating subukan. At habang iniisip ni Grid ang mga pinakita sa kanya ni Smith, kanyang naman itong ginagawa. Pinagmasdan kong mabuti ang pagkilos ng panday, kahit na ang Satisfy ay isang makatutuhanang laro, ang pagkuha ng kaalaman ay medyo madali. Tsaka para sa akin, may tinatawag ako na epekto ng kabayaran sa klase. Ang mga palatandaang ito para sa direksyon at sa lakas. Wala pang 5 minuto, ngunit nagawa kong painitin ang pugon. Sa kabila ng lahat, nakita ni Grid ang notification. Pag ma-descendant ay sensitibo sa temperatura, tumpak mong sinusukat ang putok ng pugon. 700 degrees Celsius, 720 degrees Celsius, 730 degrees Celsius. Si Grid na nakikita ang notification at napasabi na lang na, hindi ka panipaniwala. Nakatanggap ako ng window ng notification na may nakadisplay na detalyadong temperatura. Ito ay tiyak na magiging isang tagumpay. Notification, na-clear ang quest, nakakuha ka ng 80 puntos ng karanasan, tumaas ng 30 ang affinity mo kay Smith, nakakuha ka ng 3 Jaffa ingots. Si Grid na napasigaw na lang. Nagawa ko, ngunit nabigla naman siya sa kanyang likuran nang magsalita si Smith na tulo-laway pa. Kahanga-hanga ka at sexy sa ginawa mo. Napabalikwas naman agad si Grid sabay sabi, "Wag mo akong takutin ng ganyan." At napasabi naman si Smith, "Kahit na wala ka pang karanasan sa smelting, pero ito'y napagtagumpayan mo pa rin. Kahanga-hanga, hindi ka na basta-basta matatawag na talented sa nakikita ko," parang muling isinilang si Pagma.
Nang marinig ni Greed ang sinabi ni Smith, napaisip naman siya na hindi eksaktong isang reinkarnasyon, ngunit isang descendant. At biglang lumabas ang notification window. Nakakuha ka ng 1 level. Ikaw ay kasalukuyang level 2 na. Balik tayo kay Smith na nagsabi na. Ngayon, lumipat tayo sa mga ulo ng arrow. Paghaluin at initin ang mga nilusaw na metal ng paulit-ulit at ibuhos ito sa amag. Pagkatapos hayaan itong patigasin sa loob ng 40 minuto, makakakuha ka ng isang arrowhead na tulad nito, sa pamamagitan nito, lumipat ka sa polyhan. Habang pinapalo mo ito, kailangan mong isaisip ang balanse sa magkabilang panig, kailangan mo ring gilangin ng malinis ang mga gilid. At ang kailangan mo lang gawin pagkatapos ay ilagay ang arrowhead sa kanyang kahoy na katawan. Upang madagdagan ang pagtagos nito, kailangan mong makuha ang tamang balanse ng timbang para sa kahoy ng arrow at ang mga balahibo. Kaya mo bang gawin ito? Matapos ipaliwanag at ituro ni Smith ang lahat kay Greed, agad namang lumabas ang notification window kay Greed. Natututo ka ng Jaffa Arrow Production Method. Ang iyong pag-unawa sa Jaffa Arrow ay may 100%. Oo naman kaya ko, sabi niya kay Smith habang hindi makapaniwala sa mga natutunan niya. Tugon naman ni Smith kay Greed. Ang material na gastos ay libre para sa oras na ito. Manunood ako, kaya simulan muna. Napaisip naman si Smith nang malalim nang makita niya si Greed na tama ang mga ginagawa. Gaya nga ng aking palagay, hindi siya ordinaryong bata dahil masterclass ang paraan ng paghawak niya sa tunaw na bakal. At may naalala naman si Smith na hindi niya panituro kay Greed kaya't sinabi niya agad ito ng mabilisan. Oh, hindi kita tinuruan kung paano gumawa ng mga baras ng arrow. Gagawin ko ang mga ito para sa iyo habang pinapalamig mo pa ang metal. Sinabi naman ni Greed na, ayos lang. Ako na mismo ang gagawa ng baras. Nagtaka naman si Smith kung kaya hinayaan niya na lang si Greed. At nabasa naman ni Greed ang notification window. Bagamat ang listahan ay maikli sa ngayon, darating ang araw na mapupuno ito hanggang sa labi. Matapos mabasa ni Greed ang notification, itinuloy niya na ang gawain. Ituwid ang mga baluktot na bahagi, at pagkatapos putulin ito ng pantay, gawin ang mga fletching gamit ang mga balahibo at pandikit. Ang kahusayan ay kahanga-hanga dahil sa aking dexterity stat at compensation effect. Si Smith na nakita ang lahat hindi siya makapaniwala. Hindi ka panipaniwala, ginawa mo ang mga ito pagkatapos ng isang solong pagtingin mo lang. At nagtaka naman si Smith sa gagawin ni Greed, dahilan upang siya'y magtanong. Anong ginagawa mo? Bakit mo pinapatay ang ulo ng palaso? Kung gagawin mo iyon, kahit na ito ay magiging mas maliit, hindi ito magiging kasing tibay. Sagot naman ni Greed. Huwag kang mag-alala, balak kong i-temper ang mga palaso. Nagtaka naman si Smith sa sinabi ni Greed at napasabi na, alam mo pa ang temperatura. Ngunit ito'y magtatapos, para sa isang napapalawak na item. Hindi ka magkakaroon ng oras upang gumawa ng marami sa kanila gamit ang paraang ito. Sagot naman ni Greed habang pawis na pawis. Kung gagawin ko ito ng mas mahusay, maaari ko itong ibenta sa mas mataas na presyo. Kung walang katulad ko ang gustong maging matagumpay, ang magagawa ko lang ay ito. Habang nakikita ni Smith ang ginagawa ni Greed, napahanga naman siya at napasabi. Ngayon kailangan mo lang idikit ang arrowhead. Bata, may tinatago ka talagang talento. At napaisip naman agad si Greed. Gaano nakakaintriga sa totoo lang. Ang hanap buhay ko hanggang ngayon ay tungkol sa paggawa ng mahirap na trabaho. Kaya hindi ko inaasahan na magiging masaya akong magtrabaho ng ganito. Natapos kong gawin ang arrow, ngayon, dapat malinaw na ang quest ay tapos. Ngunit hindi natatapos magsalita ni Greed agad naman siyang nagulat na makita niya ang palaso na nagliliwanag, at sa pagkislap nito. Agad naman lumabas ang notification. Legendary Blacksmith Breath ay nag-activate. Ha! Anong nangyayari? Sa pagkagulat ni Greed agad namang lumabas ang notification window. Special Jaffa Arrow. Rating, Epic. Attack Power, 35 hanggang 42. Weight, 0.1. Binabaliwala ang ilan sa depensa ng kalaban, may tiyak na pagkakataon na ganap na baliwalain ang depensa ng kalaban. Si Greed na makita at mabasa ang lahat. Napatanong naman siya sa sarili. Hindi ito nag-level up, ngunit naging epic grade ito. Ito ay kahanga-hanga. Ang isipin na ang isang batang lalaki na hindi isang apprentice na tulad mo ay gumawa ng isang perpektong arrow. Hindi ka rin ba napahanga? Sabi ni Smith sa kanya. Anong meron sa mukha na yan? At agad naman sinabi ni Greed na habang tuwang-tuwa. Ganda ng effect ng class ko. Sa yugtong ito ay dapat na mas mahusay kaysa sa karamihan. Sa level 20 para sa mga one-handed na manlalaro, pwede nila itong magamit.
Makalipas ang ilang oras, si Greed na handa na para umalis. Kawawa naman ako, hindi ka ba pwedeng manatili ng kaunti? Sabi ni Smith kay Greed. Magkikita tayong muli kung papayagan ng tadhana, kaya huwag kang mag-alala. Tugon ni Greed kay Smith. Hindi ko mapanatili ang mga kamanghamanghang sandata na ito, dalhin muna sila. At napaisip naman si Greed sa kabutihan ni Smith. Dahil ba sa mataas na ugnayan namin? Kaya marami siyang binigay sa akin. Kaya't sinabi niya kay Smith, "Ako ay nasa pangangalaga mo Mr. Smith, maraming salamat sa lahat." Ngunit nakita na naman ni Greed ang mukha ni Smith na nagbablush. Mangyaring huwag magsabi ng mga bagay na, ganyan ang iyong mukha, kaya tumalikod na si Greed para umalis. At sa isip ni Greed habang nakatingin sa mga dala niyang kagamitan. Kahit na ang mga regalo ay maganda, ang bigat ay magpapabagal sa akin, ito ay magtatagal upang maabot ko ang bayan. Sa anumang kaso, hanggat ibinebenta ko ang Arrow, maaari akong makaalis sa lugar na ito. Maghintay kayo sa akin mga users, nagdadala ako sa inyo ng ilang mga kamangha-manghang bagay. At nagpaalam na siya ng tuluyan kay Mr. Smith. Samantala sa kabila ng labanan sa Guardian of the Forest Raid, nagsitil-sikin ng malakas ang dalawang players at makikita na ang dalawang naglalakihan na golem ay ahak na para umatake. Ngunit ito'y nabiyak matapos tamaan ng mabilis na paparating na palaso. Sa lakas nito, halos sumabog ang ulo ng isang golem. Mga tanga, kahit na binalaan ko sila, hindi pa rin sila nakinig sa akin. Habang pasiga na sinasabi ng babae, siya si Jessica, at siya lang naman ang leader ng Sedeka Guild. Gusto mong mabuhay, gumalaw na kayo, sabay sigaw sa kanilang guild. At sa sigaw na yon, nagsilabasan naman ang mga members ng rankers ng Sedeka. At ito ay sila, Regis, ang Holy Fist Martial Art, Toban, ang tanker at support, Vantner, ang strong axe warrior. Balik tayo kay Jessica, lahat ay namatay maliban sa iilan. Kahit na nakuha namin ang boss, lahat sila ay nahulog sa mga maliliit na premyo. Malaki din ang pinsala sa amin. Kahit paano ay nagawa naming tapusin ito. Matapos ang pag-iisip ni Jessica, agad naman siyang nagtanong kay Toban. Ano ba ang mga nakuha natin sa ngayon? Paliwanag naman ni Toban sa kanila. Ang nakuha natin ngayon ay 30 black iron ores, 7 orichalcum ores, at may isang blue orichalcum ore. Yan, wala nang iba. Si Regis nang marinig ang sinabi ni Toban. Ang amethyst shell, na may pinakamasamang drop rate ay hindi na lumabas muli. Pero at least nakakuha tayo ng blue orichalcum. Buong araw kaming nakipaglaban dito nung una ngunit natalo lang. Matapos mag-usap ng dalawa, nagtanong naman ulit si Jessica. Ilan ang namatay? Paliwanag naman ni Toban. Kabilang ang mga miyembro ng guild na ito ay gumawa ng 75. Habang ang pangunahing puwersa ay nakikitungo sa boss, dumami ang mga golem, kaya't madami rin nabawas sa atin. At napasimangot naman si Jessica sa narinig. Ang hirap ng S-grade quest na ito. Mas mahirap kaysa sa inaasahan namin, kailangan nating gumawa ng mga hakbang sa mga susunod. At nang makabalik na sila sa Byron Village, agad naman silang nag-usap-usap. Ang ikaapat na pagsalakay ay hindi muling nagbunga, at ang halaga ng Guardian of the Forest ay bumabagsak sa mga users dahil sa mahirap ito. Ang kalidad ng mga users para sa hinaharap ng mga pagsalakay ay bababa ng malaki. Sagot naman ni Toban, kung wala ang Amethyst Shield, hindi natin may pagpapatuloy ang quest, isantibi muna natin ang raid at dagdagan natin ang ating lakas. Hindi ko na iniisip yun, basta kaya kung lumaban, lalaban ako. Ribat ni Regis, huwag nating madaliin ang ating sarili at maghintay pa. Sabi naman ni Vantner, sa mga sinabi nila agad naman napatayo si Jessica at nagsalita. Sige, ang Sedeka Guild ay tutuon sa individual na pag-level up at pagpapahusay ng ating kagamitan sa loob ng 3 buwan, ang mga hindi nakakakuha ng 15 level will die. Natakot naman si Regis sa sinabi ni Jessica, kaya't inasar na lang siya ni Vantner sabay sabi. Regis, kailangan mo ng minimum na 20 level. Ito'y masama para sa iyo, kilala mo siya, tama. Matapos nilang mag-usap, napatungo naman si Jessica sa shop para makabili ng arrow. Makatingin nga ng supply ng mga arrow. At may nakita siyang sobrang mahal ang presyo kaya't napasabi na lang sa sarili. Sino kayang baliw ang nagbenta nito dito? Ibinebenta niya ang mga ito sa triple ang presyo ng isang normal na 6 na silver bawat deal ng arrow. Ngunit nabigla siya nang makita niya ang purple na kulay ng arrow at napasabi na lang na. Ano? Isang epic special Jaffa arrow. At dyan na nagtatapos ang ating kwento.
Please, bagsakan nyo naman ako ng malupitang subscribe at like na rin para patuloy tayong mag-rank up. Pa-share na rin para sabay-sabay na tayo makipag-party level up. Salamat mga kabagsak!